Pag-usapan po natin itong Taiwan ngayon mga sangkay dahil nga po mukhang naninilikado. Nabawasan di umano ito ng kakampi at sino kaya ito mga sangkay? Pag napilay po ang Taiwan, delikado po sila sa China. Hey, yo, what's up guys? Kumusta po kayong lahat mga sangkay, no? Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa mga nasa YouTube, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, okay? Huwag kayong matakot. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. Alright. So, eto na nga guys. Pag-usapan po natin itong Taiwan ngayon. Ayon po kasi dito sa balita, Taiwan nabawasan ang Pacific allies sa gitna ng US at China rivalry sa funding at security offers. So, sino kaya ito mga sangkay, no? Kasi mainit po talaga yun. Taiwan versus America. At ngayon nga, no, not America. I'm sorry. Sorry. Medyo nagmamadali lamang po tayo ng mga sinasabi. Ang Taiwan versus China. Okay, yan po talaga yung mainit ngayon. Kaya nga po, nirebuke ang Pilipinas ng China na huwag makikialam sa problema nila ng Taiwan dahil tatamaan daw po tayo. Tinakot pa po yung Pilipinas pero wala naman po naging response ang bansa natin dahil hindi naman po pinatulan. So eto na nga, ang Taiwan. Sino dito ang sinasabing nabawas na kaalyado? Panoorin po natin mga sangkay dahil kahit ako interesado. Nangako ng patuloy na suporta ang Marshall Islands at Palau sa Taiwan kabilang sa nalalabing Pacific Island ties ng island territory. Kasunod ito ng pagputol ng Nauru sa diplomatic ties nito sa Taipei matapos ang isang presidential election. Ano nangyari? Ayon sa Marshall Islands, matibay at para sa kapakanan ng rehiyon ang pananatili ng ugnayan nito sa Taiwan. Matagal nang may defense at funding compact sa Estados Unidos ang Marshall Islands at Palau. Ang Tuvalu naman mayroon ding security at migration agreement sa Australia noong November. Dahil sa desisyon ng Nauru, 3 na lang ang nalalabing kaalyado ng Taiwan sa rehiyon mula sa 6 noong 2019. Okay. 3 na lang. So ano yun? Pabawas po sila ng pabawas, mga sangkay. Sa gitna ito ng pagtindi ng kompetensya sa pagitan ng US at China para sa security ties, infrastructure at funding offers. Okay, so talagang ang naglalaban po talaga ngayon, Amerika at China. Hindi po Taiwan at China, kundi Amerika at China. At isa po ito sa masalimuot ngayon mga sangkay na banggaan kasi pagdating po sa trade war or global economic, mga sangkay, ang naglalaban po, China at Amerika. Pero sino ba naman mag-aakala no? Na itong China uusbong. Noon nga mga sangkay, ang tingin po ng mga taga-Europe sa atin, hindi po ganun kataas ang tingin ng mga taga-Europe sa atin, mga taga-Western countries. Kaya nga po sinasakop lamang po tayo ng sinasakop. Dako po tayo ng mga taga-Western, including dyan yung Amerika na nagkaroon po tayo ng American colonial. Meron din pong Spain na more than 300 years. Mga sangkay tayong napagtripan. So, ngayon, mga sangkay, itong Taiwan, problemado din. Pero, sa totoo lang, ang isa po sa problemado dito ang China. Kasi nga po, ang nanalo dito sa Taiwan ay hindi po sumasang-ayon sa kung anong trip ng gobyerno ng China sa Beijing. Kundi kung ano po yung kanilang prinsipyo, nakikita po nilang dapat gawin, no? Para po sa kapakanan ng kanilang bansa. But, eto nga po, nabawasan po ang kaalyado di umano ng Taiwan. Ang nalalabi namang 15 bansa sa Pacific Island Forum Regional Bloc mayroong diplomatic ties sa China. Ayun lang. Erica Luzong, UNT. So, sa tingin nyo ba mga sangkay, dahil po sa nangyayaring ito, lalo pong delikado itong Taiwan ngayon sa China? Sinsayon po dito mga sangkay na
Nabawasan nga po. Pero ayon po dito, tiniyak ng mga nalalabing Pacific allies ng Taiwan, yung mga natitira, ang patuloy na ugnayan sa island territory kasunod ng pagputol ng Nauru sa diplomatic ties sa Taipei. So, ito po yun. Yung kakampi nitong Taiwan na ngayon ay pinutol na po yung diplomatic ties sa Taipei. At palatandaan mga sangkay na kapag nabawasan, ibig sabihin, hihina po. Ganun po talaga. Ngayon, mga sangkay, itong problema ngayon sa Taiwan laban po sa China, kasi itong China, mayroon pong tinatawag na One China policy. So, ang ibig sabihin, lahat po ng sakop ng China ay under ng government ng Beijing. Kaya nga lang mga sangkay, itong Taiwan, hindi na po nila nagustuhan yung authoritarian leadership ng China. At mas naging interesado po sila sa democracy, na kung saan malaya po ang lahat ng tao sa kanilang gagawin as long as ito po ay naaayon sa saligang batas. So, ang tanong kasi dito, mga sangkay, itong Taiwan, ngayong nabawasan na naman po sila ba ngayon ay nanghina o sila ba ngayon ay kinakabahan sa mga posibleng mangyari? Siguro, mga sangkay, natatakot din po itong mga kaalyado ng Taiwan kasi nga China ang babanggain nila eh. Diba? China, malakas po yan. Hindi po yan pipitsugin na bansa na kanilang kakaharapin. But this one, guys, very, ito po talaga yung isa sa pinag-uusapan. Maliban po sa North Korea against South Korea na ngayon, mga sangkay, na pag-uusapan din na kumbaga puputok na ba ang tinatawag na Armageddon War. Hindi po yung Armageddon na nasa Biblia, kundi naging term din po ito ng marami sa mga journalist or media. Okay? So, ang North Korea kasi ngayon, mga sangkay, may mga hawak po silang mga malalakas na nuclear. So, very talaga itong nangyayari sa ating mundo. But we Christians, we have to pray for each and every one. Bakit? Itong mga nangyayari ito ay katuparan po ito ng kung ano po ang sinasabi ng Bible. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po sa nangyayari sa Taiwan? Tingin nyo ba? Ilalo pong delikado ngayon ang Taiwan dahil nabawasan na naman po sila ng kaalyado. I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now, guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel. Especially yung mga born-again Christians, I know magugustuhan nyo po yung mga topic natin dito dahil patungkol po ito sa Biblia at iba't iba pang klase mga kasaysayan sa mundo na nasusulat din po sa Biblia. So, hanapin nyo po sa YouTube, Sangkay Revelation, at kapag nakita nyo na click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.